Okay, good morning sa ating lahat. At sa umagang ito ay sisikapin kong maging pagpapala sa inyo dahil ang ating pag-uusapan ngayon ay isang napakahalagang subject na kapag hindi natin naunawaan ay ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng frustration yung ating sarili pagdating sa mga bagay na ipinapanalangin natin. Pagdating sa mga bagay na kung saan ay ginagamit natin yung ating pananampalataya. Mahalaga sa ating sa lahat ng area ng ating buhay, dapat nating hanapin yung mga principles. Kasi ang principles hindi yan nagbabago. Kasi kumbaga ito ay law. Kapag maaring ito ay makapag-create ka ng ibang law para ma-override yung dating law, pero eventually babagsak yan doon sa pinaka-original na principle. Gaya nga ng example ko sa inyo dati, yung principle or law of gravity, pwede mong mabypass yan minsan sa pamamagitan ng law of lift, di ba? Tulad ng ginagawa ng mga ibon o eroplano na temporary, hindi nagkakaroon ng epekto yung gravity, pero kalaunan yan, babagsak at babagsak yan. Ganon din sa ating buhay, may mga principles na ang Lord mismo ang siyang nagtatag nito para mabuhay ang isang tao. At minsan nagkakaroon tayo ng ibang principle, ibang law, para at least temporary ay ma-stop natin yung operation or manifestation ng mga law na ang Lord din siya mismo nagtatag. Pero kalaunan niya, sabihin ko sa inyo, babagsak at babagsak yan sa principle, yung original na principle. For example, sowing and reaping or giving and receiving. No? Ang isang tao na kuripot, madamot, o sa una akala mo yayaman niya, akala mo sa una ay umaangat yung buhay niya. Pero kalaunan niyan, hindi pwedeng manaig yung kanyang principle na pagiging kuripot. Kasi sa Biblia nakasulat niyan, pag kuripot ka, pagdating sa huli, maghihirap ka. No? So, ang talagang principle na mamamayagpag sa buhay ng isang tao ay yung principle of sowing and reaping. Principle of giving and receiving. Kaya once na nag-stop ka sa giving, then sa una, akala mo walang epekto ito. Pero darating ang time, wala ka nang nare-receive. Bakit? Kasi nag-stop na yung giving. Nag-stop na yung pagtatanim. At kapag nag-stop na yung pagtatanim, syempre, anong susunod mong aanihin? Diba? So ngayon sisikapin ko na sa area ng ating faith, isang napakahalagang principle sa ating walk of faith para hindi tayo maging frustrated and disappointed sa mga hinihiling natin, sa mga kiniklaim natin by faith, ay yung principle of spiritual pregnancy, or sabihin natin sa para medyo mas pupunta siya sa foundation, the conception, or ibig sabihin conceiving the word sa ating puso. Okay, dalawang bagay ang importanteng malaman natin pagdating sa natural conception. Sa natural conception, walang nagbubuntis nang walang nangyayari. Kailangan may mangyayari bago magbuntis. Sa ating buhay, sa ating faith life, walang mangyayari na manifestation, walang mangyayari na tatawagin na natin, ang nakasanayan natin sabihin, answered prayer. Okay? So, walang answered prayer na mangyayari kapag walang conception. Tandaan natin yun. Sa faith natin, you need to conceive. You need to conceive the Word of God sa iyong puso. At tandaan po ninyo, kapag buntis ang isang babae, manganganak yan. Hindi pwedeng hindi manganak yan. So, manganganak ang isang babae na nagbuntis pero hindi ka agad-agad, di ba? Okay, so next to intimacy is pregnancy. Okay, sa ating buhay, kapag
Kapag yung buhay natin, kapag yung sarili natin, hindi tayo pregnant with a, sabihin natin, new vision of a good life, successful life in the future, kapag blurred ito sa atin or hindi natin nakikita ito, hindi tayo, wala tayong vision, then yan ay indication na walang intimacy sa Lord. Kasi yung mga may intimacy sa Lord, next to that is pregnancy. You will become pregnant with a new vision. Vision for your healing, vision for a good health, vision for a good life, vision for a successful life, vision doon sa mga nakita mo ng yung mga magagandang buhay na dati nakita mo na yun nung ikaw nagkaroon ng intimacy sa Lord. Pero nung hindi ka na intimate sa yung relationship sa Lord, di unti-unti naging blurred na ang lahat. So anong ibig sabihin nun? Nakunan tayo. So maraming believers nakukunan sila. Nag-conceive sila sa kanilang faith dati nung nag-claim sila kasi naging intimate sila sa Lord, nagkaroon sila ng relationship sa Lord. And then next to that intimate relationship sa Lord ay pregnancy. So naging pregnant sila with a vision and then hindi na nourish yung kanilang ipinagbuntis. At dahil hindi na nourish yung kanilang ipinagbuntis, nakunan sila. Or sa mga iba, naipanganak pero hindi siya buo, hindi siya well-developed. Kaya may mga prayer minsan na yung hindi saktong, yung hiningi niya, hindi yung nagsaktong dumating. Hindi na-develop yung kanyang ipinagbuntis. Tapos pagka hindi na-develop yung pinagbuntis, kulang-kulang yung natanggap, sasabihin niya hindi kalooban ng Lord. Mali, hindi natin dapat isisi sa Lord. Yung babae, hindi na dapat isisi sa kanyang lalaking asawa kung hindi well-developed yung kanyang ipinanganak. Kasi may part ang babae na nagbuntis kung paano niya in-nourish yung kanyang pinagbubuntis para lalabas siyang kumpleto, para lalabas siyang sakto. Diba? So, sa atin, once na nag-conceive tayo ng ating mga faith claims or faith projects, kapag hindi natin na-nourish yung ating ipinagbubuntis na ito, then maybe hindi ka makukunan, maaaring ilalabas mo ito, pero hindi na ganun sa saktong hiningi mo. Hindi na ganun sa saktong nakita mo dati with your spiritual eyes. Okay, so tandaan niyo yun. Kung gusto mong mag-conceive ng panibagong vision for your life, gusto mong mag-conceive ng mga gusto mong makamit sa buhay, mga magagandang pangyayari na makakamit mo, na sana makakamit mo sa buhay, no? Kung gusto mong magkaroon ng mga ganyan, gusto mong magkaroon ng magandang vision para sa buhay mo, hindi mangyayari yan kung walang mangyayaring intimacy sa ating Lord. Mahihirapan ka lang. Mahirap magkaroon ng magandang vision sa future mo kapag malayo ka sa Lord. Mahirap. Maaring mangyari pero mahirap. At kapag maaring magkaroon ka ng panibagong vision, pero pag hindi ka malapit sa Lord, wala kang lakas para ito ay i-accomplish. Kaya maraming tao napapagod na sa buhay. Maraming tao sawa na sa buhay. Kasi alam nila na mas malaki yung percentage ng impossibilities. Why? Kasi yung possibility, nasa Diyos lang yan. With men, it is impossible. But with God, all things are possible. Kaya kung napakalaki na ng impossibilities na nandyan sa isip ninyo, it's because malayo ka sa God. Malayo ka sa Kanya. Akala mo lang malapit ka. Pero kung malaki ang impossibilities sa isip mo, yan ay indication na malayo ka sa Lord. Okay? So, walang nabubuntis nang walang nangyayari sa una. Kailangan mo nang may mangyari bago mabuntis. So, kailangan muna tayo maging intimate sa Lord. Magkaroon muna tayo ng intimacy sa Lord. Pangalawa, hindi nabubuntis yung hindi fertile. Kailangan fertile muna siya. Okay? So, yung ating puso, hinalintulad yan ng Panginoon sa lupa. No? Ang lupa, kailangan fertile siya bago tamnan. Kaya, ng mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, makikita po niyo sa mga bukid,
ang ginagawa ng mga tao, mga magsasaka, inaararo. Inaararo yung kanilang mga lupa. Kasi tumigas yan eh. Tumigas yan after the harvest. So, hindi na nagalaw yung lupa. Tumigas yan. Ang puso natin ganyan, pag hindi na yan nagagalaw, wala na yung prayer, wala na yung meditation sa Word of God, tumitigas yan. Kahit na wala kang ginagawang masama, pero hindi ka nag-meditate ng Word of God, hindi ka nag-worship regularly, yung puso mo titigas yan. At kapag tumigas yung puso mo, kahit anong ganda ng mensahe na papakinggan mo, hindi yan tumutubo. Nalalaglag yung binhi sa ating puso, pero nandun lang, hindi siya tumutubo. Kasi pag tumubo siya, useless lang din, kagaya sa Mark chapter 4, di ba? Yung condition ng lupa, hindi sa condition ng seed. Quality yung seed of the Word of God. Pero pag ang condition ng heart, lupa, na kung saan itatanim ang Word of God, kapag hindi maayos yan, ay hindi rin magkakaroon ng manifestation. Okay? So napakalaga na yung ating puso fertile. Okay? Kasi walang problema sa similya eh. Ang Word of God parang seed, parang similya, may buhay. May buhay sa Word of God. Sa bawat seed ng Word of God may buhay. Okay? Ang naghihintay lang, ang hinintay lang niya ay dapat mataba yung ating puso. Fertile yung ating puso. Ang salita ng Diyos, parang similya yan. Parang seed. Diba? So napakarami. Pag bubuksan mo yung Old and New Testament, ang dami. Ang daming similya. Pero only one word from God na kailangan tanggapin ng iyong heart, ng iyong spirit, to conceive with a new vision. Kaya kung hindi ka nagkakaroon ng vision, ang daming nasasayang ang Word of God. Halimbawa ngayon, pag napipreach ako ngayon, daming word, daming similya. Only one word na kailangan ng puso mo marinig para mag-conceive ka with a new vision. So ganyang kahalaga ang pakikinig ng preaching of the Word of God na fertile ang ating puso. Kaya nga nakasanayan nating worship service, anong inuuna before the preaching. Before the preaching is worship. No, kasi sa pamagitan ng pure and worship sa ating Lord, piniprepare niya ang ating heart. Pag sinabing piniprepare niya ang ating heart, anong ibig sabihin doon? Pinifertile niya ang ating puso. Para pag narinig niya ang Word of God, magkukonceive siya with a new vision. So yan ay principle na noon pa ay itinatag na ng Lord na bago siya gagawa ng napakagandang gawain sa buhay ng isang tao, hindi basta-basta gagawin ng Diyos ito sa kanya. Mag-i-start ito sa seed of the Word of God that will make you pregnant with a new vision. Kaya kailangan mo munang makita bago gawin ng Diyos sa'yo. Kailangan mo munang ma-imagine. Kailangan mo munang makita yung kanyang image before na gagawin ng Diyos sa'yo. Kaya pag sabihin, we walk by faith and not by sight, hindi yung image na nakikita mo in the natural, temporarily na nangyayari sa buhay mo, hindi yun ang image na dapat mong makita. Pag sinabi natin, we walk by faith. Pag sinabi natin, we walk by faith, nakikita mo yung gusto mong mangyari kahit na ang nangyayari sa kasalukuyan ay hindi maayos. At masasabi natin yan ay vision. So kapag meron kang vision, yung nakikita mo sa physical eyes, hindi ka dumedepende dyan kung ikaw ay magpupuri o magpapasalamat sa Lord o hindi. Dumedepende ka lagi sa kung ano ang nakikita ng mata ng pananampalataya mo. At nagkakaroon ng linaw yung mata ng pananampalataya mo kapag nag-conceive ka ng Word of God, na i-conceive yung Word of God sa iyong puso. At mangyayari lang yon kapag yung puso mo ay fertile. Kaya madalas yung mabasa yan lalo na sa Old Testament. No? Yung sabi niya, break up the fallow ground. Ibig sabihin ng fallow ground, yung lupang napabayaan na tumigas. Sabi niya, kailangan, bago mo na siya tamnan ng binhi, kailangan mo na siyang bungkalin.
bungkalin siya, and then sa mga ibang magsasaka, bago sila magtanim ng mga binhi, nilalagyan muna ng fertilizer kasi alam nila, bugbog na yung lupa eh. Kung ang dami na siyang naitanim eh. Alam mo niyo, kapag ang dami nyo nang nahingi sa Lord, ang dami nyo nang naranasan sa Panginoon na mga miracles, healings, and provisions ng God, simula ng pagkabata ninyo hanggang sa ngayon, ang dami nyo nang nahingi. So, bugbog na yung puso ninyo. Ang dami na niyang kinunsib. Ang dami na niyang pinroduce. So, ibig sabihin, bugbog na yung ground of your heart. So, kailangan niya ngayon ng fertilizer. At nagkakaroon ng fertilizer sa atin when we worship God with all of our heart. When you worship Him with all of your heart, ready to surrender everything, din nagkakaroon ng restoration. Bumabalik sa dating pagka-fertile yung ating puso. Pag hindi ka nag-worship God intimately, pag hindi ka nag-worship sa Kanya with all of your being, with sincerity, with honesty in your heart, kapag hindi mo ginawa yan, hindi magiging fertile ang iyong puso. At kapag hindi naging fertile ang iyong puso, you cannot produce. Hindi magkakaroon ng magandang production sa buhay mo. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 12, di ba? Sabi nga doon out of the good treasure of your heart. Kung ano yung naging treasure sa puso mo, yun ang magiging buhay mo. So, ibig sabihin ganito, your heart is like a power plant. Or, sabihin natin ganito, it's like a factory. Planta, kumbaga. Sa planta, doon ginagawa yung mga produkto, at ito, bago ito lumabas sa merkado, gawa na, tapos na, doon sa planta. Okay? Hindi pa nakikita ng mga tao sa labas, tapos na sa loob. Ang puso natin ganito. Lahat ng gusto mong makita sa labas, dapat makita mo muna sa loob. Kaya kung gusto mong maging maayos sa labas, ayusin mo sa loob. Kung gusto mong maging wealthy ka sa labas, dapat maging wealthy ka sa loob. Kung gusto mong magkaroon ng good health sa labas, kailangan good health sa loob. Kasi ano man yung nasa loob, eventually lalabas yan. Ang isang buntis, eventually lalabas siyang ipinagbubuntis niya. Hindi siya pwedeng manganak ng iba. Kung anong ipinagbuntis niya, yun ang lalabas. So, dinisign ng Lord na lahat ng gusto mong makamit sa buhay, dadaan muna sa loob. Before maging physical, before maging natural, spiritual muna. Tulad ng ginawa niya. Bago nagkaroon ng physical, spiritual muna. Kasi hindi magkakaroon ng creation kung walang creator. So, ang creator, He is God. At sabi ng Bible, He is His Spirit. God is His Spirit. So, lahat spiritual muna. Lahat ng mga nakikita natin, yung creation, nag-start yan sa spiritual. Nag-start siya sa Word. Kaya lahat nilikha ng Lord by His Word. At ang sabi ng Lord, His Word is His Spirit in His life. So, everything na gusto mong mangyari sa buhay mo, kailangan mo nang idaan sa iyong spirit, sa iyong heart. Through receiving the Word first. Okay? So, sa mga walang vision, sa mga walang hindi nakikitang maayos at malinaw na direction sa buhay ninyo, dalawang reason lang yan. Dalawang dahilan lang yan. It's either hindi ka nagkakaroon ng intimacy sa Lord or infertile ang iyong heart. Kapag infertile ang iyong puso, ngayon, ano pa ba yung mga bagay na infertile sa ating heart? Sa mga pinapanood ninyo, sa kung saan nyo kinukonsum ang oras ninyo, yan ang mga nagiging dahilan kung bakit infertile ang isang puso. Ang isang lupa, tapunan mo yan ng kung ano-ano, yung asido, yung pinaglabahan mo, mga zone rocks, mga chemical, itapon mo yan sa lupa na mataba. Eventually, magiging madadamage yung lupa. Hindi yan makakapag-produce na dating nagpo-produce. Ang puso natin, fertile. Nung tayo nag-worship sa Lord,
Noon tayo nakinig ng Word of God, fertile yung ating puso. After ka mag-worship, after ka makinig ng Word of God, balikan mo yung mga dating pinapanood mo. Balikan mo yung mga dating iniisip-isip mo. Balikan mo yung dating ginagawa mo. Alam niyo anong mangyayari sa ating puso? Mawawala yung kanyang pagka-fertile. So pag hindi na siya fertile, hindi na siya makakapag-produce. Hindi na siya makakapag-produce ng prosperity sa ating buhay. Hindi na siya makakapag-produce ng healing sa ating buhay. Kaya nga pag infertile na yung puso ng isang tao, diyan na siya magkakasakit, diyan na siya magkakaproblema financially, diyan na magkakaroon ng problema sa kanyang trabaho, diyan na magkakaroon ng problema sa kanyang pamilya, diyan na sunod-sunod na yan, sunod-sunod na yan. Kasi ang isang lupa na hindi na fertile, nakakainis kasi damo, tutubo. Yung walang pakinabang na klase ng damo, yun ang tutubo. So, ganun talaga ang lupa. Ganun talaga ang puso. Pag hindi na fertile yan, kung ano-anong tutubo na dyan. Kaya sasama ng sasama. Sasama ng sasama ang ating pag-iisip, sasama ng sasama ang ating pakiramdam, sasama ng sasama ang ating ugali. Kaya maansasama ng ugali. No? Yung maansasama ng ugali. Yung mga, ang kanilang ugali ay taliwas sa fruit of the Spirit. No? Taliwas sa love, taliwas sa gentleness, taliwas sa patience, taliwas sa joy, peace, long-suffering, faithfulness, goodness. Pag taliwas na ang ugali ng isang tao sa fruit of the Spirit, yan ay ebidensya na ang kanyang puso ay infertile. At kapag ang isang Kristiyano hindi na nakakapag-produce yan ng magandang pangyayari sa kanyang buhay, wala ng testimony, wala nang magandang testimony, wala siyang ma-testify pag Sunday. Yan ay nagpapakita na hindi nagko-conceive yung ating heart kasi it's either infertile or wala siyang intimacy sa ating Panginoon. Meron siyang ka-fellowship dati pero hindi si Lord. Kaya sabi ko sa inyo, kung ano yung nagnanakaw ng oras ninyo, minsan hinahayaan ng Lord yan na mawala. O anong isang nagnakaw ng oras natin? Yung ginamit ng Satanas na nagnanakaw ng maraming oras natin dati. Sorry to tell you this, pero ang isang ginamit ng Satanas para nakawin ang ating oras ay yung mga teleserye sa ABS-CBN. Anong nangyari nga? Hinayaan ng Lord na mawala kasi pilit kanyang kasi nga in love ang Lord sa'yo Gusto niya magkaroon ng intimacy sa'yo. Gusto niyang gumawa ng maganda sa buhay mo. Pero hindi niya magawa pag walang intimacy sa Kanya. Kaya ang Lord gumagawa ng paraan para maging intimate ka sa Kanya. Akalain mo, siya ang naghahabol sa atin. Hinahabol niya tayo. Lumalayo tayo sa Kanya. Hinahabol niya tayo kasi gusto niyang gumawa ng maganda sa ating buhay. Gusto niyang gumawa ng mga dakilang bagay sa ating buhay. Kaya yung mga nagnanakaw ng ating oras, hinahayaan niyang mawala. Kaya kung hahayaan ninyo na ang internet, nahawin niya ang oras niyo sa Lord. Hayaan ng Lord na maputol yung wifi ninyo. Gagawa ang Lord ng paraan minsan para mawala yung nagnanakaw ng oras mo sa Kanya. At sa palagay ko sa mga nagkakaroon ng break-up, palagay ko ang Lord minsan ay meron siyang kinalaman kung bakit. Kasi masyado nang ninanakaw ng boyfriend mo o ng girlfriend mo yung intimacy mo sa Lord. At dahil dyan, wala nang nangyayaring maganda sa buhay mo. Ayaw ng Lord yan. Gusto niya lagi may ginagawa. Gusto lagi ng Lord ipinapakita niya ang kanyang kabutihan because God is so good. He is so good. At gusto niya lagi ang kanyang goodness iparanas sa atin. Saan ka nakakita ng isang tao mabait pero walang nakakaranas ng kanyang kabaitan? Paano naman masasabing good ka kung hindi nila nararanasan yung goodness mo? My goodness. Diba? Kung sinasabing ang isang tao mabait, mabuti, ibig sabihin, yung mga nagsasabi, nakaranas sila ng kabutihan mo. Nakaranas sila ng kabutihan ng isang tao sinasabi nilang mabuti. Kaya nga ang mga taong hindi nakakaranas sa kabutihan ng Diyos, hindi na naman sabing God is good. God is so good. Gusto niya lagi na iparanas sa atin ang kanyang kabutihan. Pero tayo, takbo na tayo ng takbo. Palayo na tayo ng palayo sa Lord. Ahala natin yung goodness na mararanasan natin sa Kanya, pwede natin kunin sa iba. Hindi natin makukuha sa iba yan. Sa Kanya lang. So, you need to return to your first love. Kasi, ang Diyos matagal na naghahabol sa atin. Hindi siya napapagod. Hindi siya katulad ng tao. Pag naghabol ang tao, pagod.
Ang Diyos, hindi siya mapapagod sa'yo, kaya naman hindi mo mapapagod ng Diyos. Hahabulin ka niya sa kahit saang sulok ka ng daigdig pumunta, hahabulin ka niya kasi yung kanyang pag-ibig, tulad ng isang kanta, ang sabi niya, stubborn love. Masyadong matigas at makulit ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. Gustong-gusto mo nang makawala, pero ayaw kanyang pakawalan. Kahit na kumanta ka pa, please, release me, let me go. Hindi kanya pakakawalan kasi sobrang mahal kanya. At alam niya na ang kanyang pagmamahal lang ang siya makakapagbigay sa'yo ng mga hinahanap-hanap mo sa buhay. Alam niya na kapag pinakawalan kanya, mas lalo kang mapapahamak. Kaya nga iba sa inyo, pilit niyong pupunta sa ibang lugar na walang nakakaistorbo, pero siya pa rin ang iyong nasa isip. Gusto mo nang mag-backslide, naalala mo pa rin kung paano tinudge ng Lord ang buhay mo. At sa mga iba sa inyo, kinukuha nyo na lang sa barkadaan, sa inuman, kung saan-saan, pero habang umiinom kayo, naalala nyo yung pag-ibig ng Lord, di ba? Hindi kayo makawala. Hindi kayo makawala sa pag-ibig ng Lord. Ganyan talaga magmahal ng Lord. Kasi alam niya na siya lang makakapagpasaya sa buhay mo. Alam niya na eventually, kapag ikaw ay na-addict sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, alam niya, patungo ka na sa pagiging broken. Kaya pilit niyang sumisingit sa buhay mo. Pilit niyang kinukuha ang attention mo. Bumalik ka sa akin, anak. Nasa akin ng love. Nasa akin ng satisfaction. Nasa akin ng contentment. Mapapatunayan sa inyo yan ng mga matatanda na dati in love. Kaya sinasabi nila tuloy, kukupas din yan. Pero hindi tayo naniniwala. Akala mo kung mas magaling tayo. Minsan nagmamarunong tayo, no? Pero alam nila, bakit nila masasabi? Kukupas din yan. Alam nila kasi naranasan nila. Alam nila yan. Kaya, ibig sabihin nila, nagsasayang ka ng oras mo sa ngayon. Kapag inuubos mo ang panahon mo dyan sa kasintahan mo, naku, nagsasayang ka ng oras mo. Ay, hindi ko sasabing i-break ninyo siya. Kasi mas magiging maganda ang iyong relationship kapag kayong dalawa ay intimate sa Lord. Doon nyo lang mararanas. Doon lang marirealize ng mga kabataan na masaya palang makipagrelasyon talaga kung ang bawat isa sa inyo ay intimate sa Lord. Pag hindi kayo intimate sa Lord, nako, delikado yun. Ito yung sequence, kumbaga. Nag-worship ka sa Lord, bumalik ka sa first love mo, so naging fertile yung puso mo. And then after that, nagkaroon ka ng time to listen to the Word of God or to meditate the Word of God. Depende sa leading ng Lord sa'yo. It's either ililid ka niya, nabalikan yung mga dating scripture verse na nag-revive sa puso mo, sa faith mo, or ililid ka niya sa mga preaching na tumpak. Kasi nga dapat isa lang ang makakapasok sa puso mo, di ba? One word from God. No, hindi mo kailangan ilagay ng mensanan ang buong Biblia sa puso mo in order to conceive. No. All you need is one word. So what is the present truth na sinabi ng Peter? What is the right word, the seasonal word, the word in due season na tinatawag, na kailangan mo marinig ngayon in order for you to conceive with a new vision, or in order for you to conceive again yung dating ipinagbuntis mo na. Your vision, your magiging dream mo sa buhay. Kasi after the conception, makikita mo yung purpose ng Lord sa buhay, makikita mo yung gusto ng Lord na i-accomplish mo, makikita mo yung mga gustong gawin ng Lord sa buhay mo habang hindi pa narating yung ultimate vision and purpose and goal mo. Kakailanganin mo ng provision papunta doon, di makikita mo yung mga provisions na yon. Makikita mo muna bago mo maranasan, ha? Kaya kung ang nakikita nyo ngayon, puro kahirapan, yan ang mararanasan mo. Kasi yung ating buhay, predictable yan. You can predict your life. How? By what you see right now and every day of your life. Ano ang mga nakikita mo? Kaya kung ang laging nakikita mo magulo, ang laging nakikita mo confusion, worry, fear, chaos, pag kaya naman nakikita mo, then you can predict your future. Yan ang magiging future mo.
Yan ang kahalagaan na mag-conceive ng Word of God. Yan ang kahalagaan kung bakit kailangan natin maging fertile yung puso natin at mag-conceive tayo ng Word of God para magkaroon tayo ng panibagong vision. At kapag nagkaroon tayo ng panibagong vision, nakita natin good health, good family, successful financially, your career, then you can predict now your future by what you are seeing in the eye of faith. Kailangan bago mo marating, nakita mo muna. Kasi pag hindi mo nakita, hindi ka makapupunta doon. You must see it first. Kaya nga meron tayo narinig sa secular, what you see is what you get. What you are getting today, that's what you have been seeing in the past. Kaya kung ayaw mo yung mga nakukuha mo ngayon, ayaw mo yung mga natatanggap mo ngayon, di palitan mo yung mga nakikita mo. Because what you see is what you get. If you see sickness and disease, if you see physical weakness, then that is what you are going to get. If you can see poverty and financial lack today, yan ang makukuha mo in the future. If you cannot see yourself prosperous, financially successful, wealthy, rich, with financial abundance, with supernatural progress financially. Pag hindi mo nakikita yan, hindi mo makukuha yan. Huwag ka nang umasa. Wala kang maasahan. Lahat ng gagawin ng Lord sa'yo, ipinapakita niya muna sa'yo. Kaya kung wala kang nakikita, wala kang makukuha. At bakit wala kang nakikita? Your heart is infertile. You have no intimacy with God. Or you have an intimacy with Him, pero nagbibigay ka ng oras mo sa mga bagay na nagpapa-infertile sa iyong puso. Ako, pag naintindihan nyo yung principle na ito, malaking porsyento ang masusolve nyo sa buhay ninyo. Malaking masusolve nyo sa buhay ninyo. Kasi yung nangyayari sa buhay ninyo hindi maganda, yan lagi nakikita mo dati. Yan ang nakikita mo madalas. If you close your eyes right now, anong mga nakikita mo? And pag negative yung mga nakikita mo, yan ang mga makukuha mo. At kung negative ang nakikita mo, mahirap sa'yo para makita in your imagination, ang root word niya na image, no? Pag mahirap magkaroon ng magandang image ang isip mo, it's because your heart. Connected yung heart mo sa mind mo. Madaling magkaroon ng magandang image if you conceive the Word of God in your heart. At kapag fertile ang iyong puso. Kapag hindi fertile yan, mahirap tignan ang magandang future. Mahirap tignan ang sarili mo na magaling sa sakit na. Kaya nga kahit anong pag-pray mo sa isang tao na infertile ang kanyang puso, hindi na makikita ang kanyang sarili na magaling na, kahit na ipatong sabay-sabay ang kamay ni Kenneth Copeland, ni Jerry Savelle, ni Benny Hinn, kahit sabay-sabay pa yan. Tawagin mo na lahat ng mga great men of God, kahit sabay-sabay ka pang Elians, hanggat hindi mo nakikita ang sarili mo na magaling ka, hindi ka gagaling. Ang pag-asa mo lang kung nag-manifest yung tinatawag na gift of the Spirit, the gift of healing. Hindi mo kailangan maniwala para gumaling pag nag-manifest yun. Pero yan ay as the Spirit wills. Hindi yan lagi nag-ooperate. Yan ay sa kalooban ng Espiritu Santo. Hindi natin kalooban yon. Pero ang bawat isa pwedeng gumaling kung ang bawat isa fertile ang kanyang puso. Kasi makakapag-produce siya kaagad ng kagalingan. Actually, kapag isang tao fertile ang kanyang puso, may intimacy sa Lord, kahit walang magpipray over sa kanya, magpuproduce yan ng healing. Hindi mo kailangan mag-prayer request kung ang puso mo fertile. Yung mga lagi nagpa-prayer request, sorry, pero kadalasan yan ang katotohanan. Kaya kayo lagi nagpapa-prayer request kasi alam nyo, hindi nagpo-produce yung puso ninyo. Alanganin kayo. May doubt kayo. Alanganin kayo . Hindi kayo sure. Kaya puro prayer request ang ginagawa ninyo. Ay, pa-prayer request ko kay brother kasi malapit siya sa Lord. So, yan ang problema sa maraming believers. Hindi nagpo-produce ng maganda sa buhay kasi yung puso, it's either infertile or walang intimacy sa Lord.
So pagbabalik ka sa first love mo, which is napaka-importante, return to your first love. And then eliminate those things na lason sa puso mo, yung mga nagbibigay ng lason. Yung mga pinapanood mo dati na pag pinanood mo, pagkatapos mo ay wala ka ng confidence sa Lord. Pag pinanood mo, after mo pinanood, ay feeling mo ang sama-sama mo. Yung mga pinapanood mo na kapag katapos ng pinanood ay hindi mo feel mag-worship. Yan ang mga nagpapa-infertile sa puso natin. Kapag hindi mo i-eliminate yan, tumatanda kang walang mapuproduce. Okay, ngayon, i-assume ko na okay na yung puso natin. Mayroon na tayong intimacy sa Lord. And then, binigay ng Lord sa atin yung right word. So, nag-conceive tayo. Kagaya ni Mary, dumating ang word sa kanya. Dahil ayon sa kanyang background, si Mary ay talagang yung kanyang puso, hinahanap niya talaga ang kalooban ng Lord sa kanyang buhay. Hindi nagko-compromise yung kanyang love and faith sa Panginoon. So, ganun siya. Kaya dumating ang word sa kanya. And then, nung sinabi niyang, "Be it unto me," although nagtanong siya, yung pagtatanong niya, hindi pagtatanong ng nagdududa. Kasi base doon sa mga previous verse, sabi niya doon ay confused, distracted. Pero naniwala na si Mary, confused and distracted. Bakit? Kasi nung dumating ang word sa kanya, na-picture niya kaagad ang kanyang sarili na isang batang ina. Paano mangyayari ito? Kasi dumating yung word sa kanya, nagkaroon ng panibagong image. Nakakita niya ang kanyang sarili doon sa fulfillment ng word na dumating sa kanya. Paano ito mangyayari? And then sabi ng angel, hindi mo na problema yan. The Holy Spirit will overshadow you. So in-explain niya, it's the Holy Spirit. And so So be it unto me. Be it unto me according to your word. Kunya nga, mahirap paniwalaan na na-imagine ko ang kanyang fulfillment sa aking buhay. Pero sige, dahil sa sinabi niyo, be it unto me. Pagkasabi niya, be it unto me, then she's pregnant. Nag-conceive siya right at that moment na sinabi niya, be it unto me according to your word. Katulad sa inyo, maayos ang puso ninyo. Malapit kayo sa presensya ng Lord. And then dumating ang 1 Peter 2:24 sa inyo. At tamang-tama may sakit kayo. So you are now pregnant with a healing. Because the word, yan ang nagkukause ng pregnancy sa ating spirit, sa ating heart. Okay, so buntis si Mary, and then excited siya na bisitahin si Elizabeth. Kasi ayon sa information ng angel ay buntis na rin si Elizabeth, no? And then nung narinig ni Elizabeth yung tinig ni Mary, lumukso yung pinagbubuntis ni Elizabeth. And then sabi ni Elizabeth sa kanya, blessed are you. Yung word na blessed doon, ibig sabihin, empowered to succeed. Marireceive mo ano man yung ipinagbubuntis mo. Ano man yung promise na dumating sa iyo na nag-cause ng conception sa iyong spirit, sa iyong womb, exactly yan mismo ang marireceive mo. You're empowered now to receive that. So, along with the word that you're going to receive and cause your spirit to conceive, along with that word is empowerment. Kaya ngayon mga nakaka-receive ng word, naku, ang lalakas ng loob niyan, ang lalakas ng level ng confidence ng mga yan, wala silang takot. Kahit anong haharapin niyan, wala na siyang takot. Why? They are empowered. Doon mismo sa word na ni-receive niya that caused pregnancy sa kanyang spirit, yun mismo ang nagbibigay sa kanya ng lakas, kapangyarihan, kakayahan para ito ay mangyari sa kanyang buhay. Kaya sa kanyang isip, kung halimbawa ang kanyang na-receive na word is the word of God about financial prosperity, wala nang takot yan kahit na dumating pa ang balita na wala na at patay na ang ating ekonomiya, hindi mo matitinag yan. Hindi mo maapektuhan yan. Why? Because he is pregnant with a financial success.
caused by the Word of God concerning financial prosperity. Hindi mo yan matatakot, hindi mo yan mapagdududa, hindi mo yan mapag-aalala. Kaya sa mga laging nag-aalala, laging natatakot, laging nababagabag, you're not pregnant with God's Word. You're pregnant with another word, another kind of word. The word of the devil through media. Yan ang iyong kinukonceive. Kaya yan ang nakikita mo. Okay. So, i-assume natin you are now pregnant. Why? Kasi fertile yung puso mo, intimate ka sa Lord, na-receive mo ang word. It's either nag-meditate ka or nakinig ka ng preaching, then na-receive ng heart mo yung right word, so you're now pregnant with a new vision. Okay. Once na ikaw ay pregnant, unang-una itong magbabago, no? If you are pregnant, syempre, unang-una, your vision immediately will change. Once na naka-receive ka ng Word of God, so you are now spiritually pregnant, or after you prayed, so nung na-receive mo yung Word, then sabi mo, based on your Word, Lord, then be it unto me. Based on your Word, Lord, in 1 Peter 2:24, be it unto me. I am healed. I believe it. I believe that I have received it because it is written in your Word. So you're pregnant. You are now pregnant with healing. So after that pregnancy, after that, no, your vision changes. Alam niyo, isang babae, kapag siya, nakita niya positive, siya ay buntis, no? Magbabago kagad ng kanyang vision. Mababago kagad yung vision niya. Makikita niya kagad ng kanyang sarili na siya na yung nanay. Pero hindi pa siya nanay, wala pang baby. Pero makikita niya ang kanyang sarili, nanay na siya. Di makikita niya ngayon ang kanyang bahay, tumatakbo yung kanyang anak, kalaro yung kanyang tatay, pinapaliguan niya. And actually, sa inyo, masyado excited. Nung nalaman ninyo, babae, yung pinagbubuntis ninyo, abay, bumili na kayo kagad ng mga gamit pang bata na lalaking, mga gamit pang lalaki. Kung nalaman mo lalaki yung anak mo, ayon sa ultrasound, lalaki siya, babae siya. Ako, pag lalaki siya, bibili ka kagad ng mga gamit pang lalaki. Pero wala pa yung baby. Spiritually, ganyan ang nangyayari. Kapag hindi nagbago yung vision mo, hindi ka pa buntis. The evidence na ikaw ay buntis, vision, nagbago. Kaya kung sinasabi mong ikaw ay pregnant with a healing, pero nakikita mo pa rin sa sarili mo, may sakit, hindi ka pa buntis. At kapag hindi ka pa buntis, wala kang ipapanganak. Ang ipapanganak mo lang, yung pagbubuntis mo. At paano mo malalaman na ikaw ay buntis? Dahil vision mo nagbago. Okay. Pagkatapos babago ang vision mo, pangalawa, excited kang ipamalita. Iti-text mo, yung mga kaibigan mo, yung mga close side, iti-text mo. Naghahanap ka ngayon ng congratulations. Iba sa inyo ay hindi pa alam ng asawa, na-post ng Facebook. Bago malaman ng asawa, nalaman na ng mundo. Diba? Excited kayong ipamalita. So anong point ko doon? You will speak. Makikita mo, tapos sasabihin mo. Yan ang magiging laman ng yan ang magiging bunga ng bibig mo. Out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Hindi mo mapipilit ang isang tao na i-confess niya na I am healed kung ang nasa puso niya, he is sick. Kaya natatawa ako sa mga sumunod kayo sa confession na ito. Well, nakakatulong siguro ng maliit na porsyento, pero bottom line, kahit napilitin mong ipakonfess sa isang tao, yung confession niya powerless kasi wala sa puso. Hindi galing sa pinagbubuntis niya sa puso yung sinasabi niya. Magiging effective and powerful at magkakaroon ka ng 100% confidence na ang sasabihin mo mangyayari kung ito'y pinagbuntis mo muna sa iyong puso. That's the spirit of faith na sinabi ni Paul. We speak or we believe and therefore we speak. Pag wala yung faith sa loob, then para ka lang instrumentong tumutunog. Well, siguro, pag lagi mo sinasabi, siguro, eventually, magkakaroon ng positive effect sa kaisipan mo,
Di makakatulong. Pero kung ako sa'yo, sundan mo ang principle. Ayusin ang puso, gawing fertile, intimacy sa Lord, receive the word, then conception. You will see it, and then you will say it. Out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Ito na yung hindi mo na ito mapipilit na na i-confess na I am healed. Kusang magko-confess yan, I am healed. Bago mo pa siya ipag-pray, siya na mismo nagsasabi, I am healed. Hindi mahirap ipag-pray yung mga ganong tao. Mahirap ipag-pray yung mga ibang nakikita, ibang sinasabi, kasi yun ang laman ng puso. Yung laman ng puso, yun ang kanilang sinasabi. So, marirealize nyo ngayon sa mga ginagamit ng Lord to pray for others, to pray over for others na hindi nagkakaroon ng result. Alam nyo na yan, hindi dapat sa sarili. Wala sa inyo ang problema na nagpipray. Ang problema yung pinagpipray. Wala sa heart yung pinagpipray over mo sa Kanya. Mahirap. Sa ating buhay, lahat ng ipoproduce natin sa puso matatapos. Tapusin muna sa puso. Okay? So, ito yung principle ng faith. You will see it. You will speak it. Then, you will expect it to happen. Every day, excited kang gumising kasi nag-aabang ka ng expectation. At kapag hindi dumating sa araw na ito, it's okay kasi nasa isip mo, hindi pa due date. Kasi may due date yung panganganak. But, you are expecting. Saan kayo nakakita ng buntis, hindi siya nag-i-expect na manganganak siya? Buntis siya, pero hindi siya nag-i-expect na manganganak. Tapos bigla na lang nanganak, may baby. Walang ganon. Kapag buntis ang isang babae, nag-i-expect na manganganak. At yung mga akala mong buntis, yun ang mga hindi nag-i-expect. Malaki ang tiyan pero hindi buntis. Yan ang mga hindi nag-i-expect. Yung mga nag-i-expect na hindi kayo nagbubuntis, akala nyo lang buntis kayo. Ang mga tunay na buntis spiritually, nakita, sinabi, and then, ini-expect ang manifestation. Everyday excited siya. Kaya nga, hindi mo siya makikitang malungkot. Nagsasaya siya lagi for the reason na alam niya yung mangyayari. Hindi siya matitinag sa kanyang pagiging masaya ng mga sitwasyong nangyayari sa kanyang kapaligiran. Why? Kasi ang kanyang nasa isip, temporary lang ito, eventually, lalamunin ng temporary na ito ng mga ipinagbubuntis ko sa aking puso. Ang mananaig, ang mamamayagpag sa aking buhay ay yung mga natapos na sa aking loob. Out of the good treasure of my heart. Ganyan kaimportante ang puso na dapat yung sinabi ng kanta, guard your heart. Kasi diyan sa puso mo, ipuproduce ang lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay? Then, pag nag-expect ka ngayon, susunod, eto, kapag lumalaki na yung ipinagbubuntis mo, makikita mo yung mga nanay, nung sila ay bago mabuntis, makikita mo yan kung siya ay well-disciplined sa kanyang katawan, kasi nga, hindi rin natin pwedeng i-violate yung natural na ginawa ng Lord sa ating katawan. Actually, ang iba sa atin, nagkakasakit kasi violate yung natural na ginawa ng Lord na takbo, proseso, sistema ng katawan natin. So sa akin, yan ay stricto ako dyan. No? Ako sa diet, talagang stricto ako sa diet. Everyday, tumitingin ako lagi ng buhay na pagkain. Pag sinabi kong buhay na pagkain, yung mga talagang gulay, prutas. Hindi ako kumakain ng marami sa mga patay na pagkain. Pag sinabi kong patay na pagkain, yung mga naproseso na. Yung mga nasa lata, yung mga nasa plastic, yan, tawag ko niyan ay patay na pagkain. Pag patay na pagkain ang kinakain mo lagi, ano bang may expect mo? Di patay ka. Ano naman, mabubuhay ka, puro patay ang kinakain mo, di ba? So, sa akin talaga, everyday kailangan may makain akong gulay o prutas. Everyday, hindi mamimintis yan. At maraming
tubig ang aking iniinom lagi. At ako ay nag-exercise. Kapag ang isang babae, nag-workout yan bago mabuntis, and then siya'y nabuntis, and then unti-unti lumalaki na yung kanyang pinagbubuntis, ano mangyayari? Iwas workout muna. Ano ibig sabihin doon? Magkakaroon ng changes sa kanyang buhay. Kasi pag hindi nagkaroon ng changes sa kanyang buhay, may makukunan yan. Mapapahamak pa siya. Hindi nang basta makunan, mapapahamak pa ang kanyang kalusugan. Alam nyo na nangyayari ngayon sa mga believers na nag-conceive, naging pregnant sila, and yet hindi nagpalit ng lifestyle. Nakunan, hindi nagkaroon ng manifestation yung kanilang mga prayer requests at mga prayer claims and faith project nila, hindi nagkaroon ng manifestation, ano nangyari? Backslide. Pag hindi nagkaroon ng changes sa lifestyle, hindi lang makukunan, ikaw mismo mapapahamak. At yun din na maraming nag-backslide. Kasi hindi nagkaroon ng changes ang kanilang lifestyle. Bago nabuntis, barkada dito, barkada doon, nood dito ng kung ano-ano. Nung siya'y nabuntis, spiritually, nagkaroon ng revival sa kanyang buhay. Napalapit sa Lord. And then napalapit sa Word of God. Then nag-conceive, nagkaroon ng mga vision sa buhay na magaganda. And then hindi pa nagaganap yung kanyang mga vision, bumalik sa kanyang mga dating ginagawa. So ano nangyari? Nalason yung ipinagbubuntis. Hindi nagkaroon ng manifestation. Ang sinisi niya si Lord. Sinisi niya yung mga kasama niya sa church. Sinisi niya si pastor. Kasalanan na ni pastor. Kasalanan ng mga kaibigan niya sa church. Yung churchmate siya, kasalanan na. Pero hindi. Siyang may kasalanan. Kung nag-backslide ang isang believer, totoo, naka-apekto siguro yung mga iba. Pero kung ang puso niya tama, hindi yung maapektuhan. Na-o-offend lang yung isang tao na hindi talaga maayos ang puso. Ulitin ko, ang mga madaling ma-offend, hindi maayos ang puso. Yung mga matampuhin, yung mga madaling magselos, yung mga madaling mainggit, yung mga apektado kaagad ang kanilang sarili pag may nakikita silang masama sa kanilang kapaligiran. Yan ang mga hindi maayos ang puso. Kasi kung maayos ka, bakit ka maapektuhan? Sige nga, kung maayos ang, sabihin natin sa ganito, kung maayos ang utak mo, bakit ka maapektuhan? Kung maayos kang mag-isip, bakit ka maapektuhan sa kanila? Hayaan mo sila dyan. Kung maayos ang puso mo, hindi ka maapektuhan. Eventually, ipapanganak mo yung pinagbuntis mo. Yung mga madaling mairita, sinisisi yung mga nag-iirita sa inyo. Ano kaya kung tumingin ka sa puso mo? Baka naman yan ang problema. Hindi baka, yan talaga. Mabait, matino, mabuti, hindi mo basta-basta napapainis, naaasar yung mga taong maayos ang puso. Ulitin ko, hindi mo maaasar ng ganun-ganun na lang ang isang taong maayos ang puso. Gawin mo ang gusto mo, basta ako, masaya ako. Ganyan lagi ang isip ng isang tao na maayos ang puso. Okay? Lifestyle must change. This is a must kung gusto magkaroon ng manifestation. Yung mga dati mong ginagawa, you need to eliminate them. Lahat ng alam mong nakakalason sa iyong pananampalataya, eliminate them. Dahil buntis ka, alang-alang na lang sa pinagbubuntis mo. Kasi pag nanganak ka doon sa pinagbubuntis mo, naturally, pag ipinanganak mo yung isang bata, ilagay mo sa isip mo, yung batang yan, he or she will influence and change the world one day. So, yung ipapanganak mong faith project mo, yung ipapanganak mong faith claim, so although mayroon kang personal na benepisyo dyan, actually, pag nangyari yan, mayroong connection yan sa pagtulong sa iba. So, alang-alang na lang doon sa pinagbubuntis mo. Change your lifestyle. Kasi pag pinaranas ng Lord yung kanyang goodness sa'yo, pag naranasan mo yung goodness niya, ipaparanas mo rin yan sa iba. Okay, last. Dito tayo magtatapos. At gusto ko na huwag niyong kakalimutan ito kasi
Ang iba sa inyo ay malapit na siya doon sa manifestation pero hindi siya naging aware sa principle na ito. Ang isang buntis, pag dumating na ang due date, meron tayong tinatawag na labor pain. Sabihin na natin hindi nahirapan ng anak yung isang babae, pero hindi pwedeng hindi nagkaroon ng signal bago siya manganak. At yung signal bago siya manganak, doon nangyayari yung labor pain. Bago lumabas yung baby, hindi pwedeng lumabas lang yon na walang pain. Maaaring yung mga iba, mataas yung level ng tolerance nila sa pain. So, sabihin, hindi ako nahirapan. Meron at meron. O sabihin natin ganito, meron at merong effort na in-exert before lumabas yung baby. Kasi ganun talaga. Spiritually ganun din. Bago lumabas, bago matupad, bago dumating doon sa manifestation ng iyong faith claims, bago maranasan yung answered prayer, mayroong pain na dadaanan muna. At iba sa inyo, hindi aware doon, kaya nung nakakaramdam na siya ng pain, umatras. Kaya dapat yung isang gawin ang kanta ng Jesus Culture. Holding nothing back. Pag may pain, alam mo naman sa sarili mo, maayos ang puso mo, intimate ka sa Lord. Every day, meron kang regular devotion. Tuloy-tuloy ang pag-visualize mo ng fulfillment. Tuloy-tuloy ang pagkukonfess mo, pagde-declare mo ng good and powerful words of faith. Diretso naman yon. And then biglang may pain. Then biglang may problema. Then biglang may challenges. Then biglang may trials. You know what? Malapit ka na manganak. Malapit ka na sa fulfillment, kaya may pain. So kapag may pain, may trials, may challenges, tumitindi ang mga pagsubok sa buhay, then that's the time to rejoice. Bakit? Malapit nang lumabas. Malapit ka na sa fulfillment. At kapag ikaw, pag inilabas mo na, yung ipinagbubuntis mo dito sa iyong puso, tulad ng isang ina, ang mga ibang ina, mahirap manganak. Pero pagkatapos nilang manganak, nung nakita nila yung ipinanganak nila, nawala ang kanilang pagod. Nung una lumalabas, nararamdaman niya ang sakit, sinisisi yung kanyang asawa, ikaw kasi, kasalanan mo ito. Sinisisi yung asawa. Nung nakakaramdam siya ng sakit sa panganganak. Pero nung nanganak na siya, na lumabas na yung baby, niyayakap niya yung asawa. Ganun talaga. Pag inilabas mo na, parang walang nangyari. Kapag sa nararanasan yung problema ngayon, sa nararanasan yung pagsubok ngayon, at magpipersist kayo sa faith ninyo, sige pa rin, tuloy pa rin ang confession of faith. Tuloy pa rin ang pagpipraise and worship sa Lord. Tuloy pa rin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Tuloy pa rin yung mga bagay na alam mong dapat mong gawin sa bawat araw spiritually. And yet my pain, you need to rejoice more. And again I say, rejoice, sabi ni Apostle Paul. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Why? Kasi isang ere na lang, nandun ka na sa manifestation. So kung ilalagay mo ang isip mo doon sa manifestation, di mababawi-wala yung pain na nararanasan mo ngayon. Pero pag ilalagay mo ang isip mo doon sa pain na nararanasan mo ngayon, baka makalimutan mo yung manifestation. So i-focus mo doon sa manifestation para mabaliwala yung pain na nararanasan mo ngayon. Pero yung pain na yan na nararanasan mo, I believe, yung pain na nararanasan mo ngayon, yung mga akala mo ay success na, pero biglang may problema, yan ay labor pain kasi manganganak ka na. Tayo lahat ay manalangin. Salamat po, O Diyos, sa inyo pong salita. Ako po ay naniniwala na sa pamamagitan po
ng mga salitang ito. Ang iyong Espiritu Santo, gagamitin niya ito para buhayin muli ang pananampalataya. Yung mga kapatiran namin na dati ng mga may vision, subalit ito ay nanlamig at nawala, naging blurred na ang kanilang mga vision. I believe gagamitin po ninyo ang mga salitang ito para sila ay muling ibalik sa labanan. Because sabi po ninyo sa inyong salita, fight the good fight of faith. Sa mga nawala sa laban ng kanilang pananampalataya, dalayan ko na sila'y muling babalik at magkakaroon ngayon ng mga panibagong visions ang aming mga kapatiran. Vision for good health, vision for healing, vision for financial success, vision for financial freedom. I believe, Lord, na yung mga anak ngayon na nakinig ng iyong salita at makikinig pa at uulitin pang pakinggan ito, I believe bagong vision ang magiging result nito sa kanilang buhay. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen. God bless you po.